Pagsunog ng laurel o bay leaf, epektibong pampaswerte. Ang video natin ngayon ay tungkol po sa kung paano kayo magmamanifest sa panahon ng August. Ang August po ay mayroong mga araw na maswerte para sa pagmamanifest gamit po ang laurel o ang iba't ibang paraan ng pagmamanifest kagaya ng paggawa ng vision board. Kung kayo po ay hindi nakagawa ng August 8 o ang tinatawag nating pagbubukas ng Lions Gate, huwag po kayong mag-alala sapagkat ang alignment po ay nagsimula ng July 28 hanggang August 12. So may panahon pa po kayo para gumawa hanggang August 12. Narito po ang mga pamamaraan kung paano po ang tamang pagmamanifest. At kung gusto ninyong makarating yung manifestation ninyo o kung gusto ninyong matupad ang inyong mga manifestation, may mga tamang pamamaraan po. Dito sa video na to pag-uusapan natin ano ang gagawin ninyo sa laurel, paano kayo magmamanifest gamit ang laurel, at ano nga ba ang dapat nating pag-iingat kapag nagmamanifest tayo sa panahon po ng Hungry Ghost Festival? Kailangan po mag-ingat pa rin tayo kahit tayo ay nagmamanifest. Kasi po kahit maswerteng araw yan, tandaan natin na nasa panahon tayo ng Ghost Month. So, kailangan hindi natin maakit ang kamalasan dito. Kaya may pag-iingat tayo sa paggawa. So, narito po ang pamamaraan ng paggawa. Kung mahilig ka sa ganito mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Kung kayo po ay hindi nakapag-manifest ng August 8, pwede pa po kayong gumawa hanggang August 12. Gagamit po tayo ng laurel. Dito po kukuha kayo ng laurel, 9 na peraso ng dahon ng laurel. Kinakailangan ang dahon ng laurel na gagamitin buo. Sana po makahanap kayo ng buong dahon ng laurel, walang punit. Susulatan nyo po ang dahon ng laurel gamit po kung ano man yung panulat ninyo, pentel pen, malinaw po. Kailangan po malinaw nakikita yung isusulat ninyo sa dahon ng laurel. Specific po ang paghiling o ang pag-manifest natin. Kung gusto ninyo ng house and lot, isusulat ninyo dyan, house and lot. Isusulat ninyo dyan kung gusto ninyo ng money, specific na halaga ng money. Halimbawa po kung gusto ninyo 1 million, 2 million, or 8 million, 9 million, ganyan po ang susulat ninyo sa dahon ng laurel, specific. Hindi lang salitang money o salitang pera ang isusulat. Specific po, halaga ng pera ang kailangan. So, ang pinakamaswerte, 9 million ang ilagay ninyo dyan. Sunod, magsusulat po kayo sa dahon ng laurel ng 3 number na 8. Kailangan po 3 number na 8 magkakatabi, baliktaran yan. Susulat nyo po. At sunod, isusulat nyo rin po yung 3 salita. Health, wealth, at saka happiness. 3 salita po yan. Health, wealth, happiness. Kailangan po yung 3 salita na yan, kasama yan. Tapos po, pagkatapos ninyong sulatan yan, sa siyam na laurel, iuulit nyo po pagsulat yan. Kung gusto nyo na ng car, ilagay ninyo dyan. Specific po, manifestation po yung ating ginagawa. Yung mga nagnanais magtayo ng business, isusulat nyo po dyan kung ano yung nais ninyong itayo. Kung gusto ninyo ng car business, ilagay nyo dyan, gusto nyo ng car business. Specific po ang ilalagay ninyo kung ano yung negosyo na balak ninyong itayo. At tandaan po nating mabuti, kapag tayo ay magmamanifest, susunugin natin yung dahon ng laurel sa loob ng ating tahanan. So, ang ibig sabihin dito, pwede kang gumamit ng may sindina na uling para yung dahon ng laurel uusok po sa tahanan ninyo. Kung yung tahanan ninyo merong malapit na bintana para yung usok hindi naman masyadong makulong sa tahanan ninyo, sapagkat mahina lamang po ang usok ng 9 na dahon ng laurel kapag yan ay sinindihan ninyo. Mas maganda po kasi kung matagal siyang masusunog siya ng dahan-dahan, kasi yung usok niyan dahan-dahan na iikot sa tahanan ninyo, swerte po yun. Yun ang pinakamagandang pamamaraan ng pagsunog ng laurel, hindi biglaan.
Kapag tayo po ay nagma-manifest ng ibang araw, ibang panahon, ibang buwan, pwede po natin sunugin 'yan gamit yung direktang apoy. Sa panahon po ng, ah, suwerteng panahon o pagbukas pa ang, Lions Gate, dahan-dahan po natin sunugin 'yan gamit uling. So, pupuwede natin ilagay 'yan sa loob ng bahay natin. Kung mal may bintana po kayo, do'n ninyo banda ilapit or pupuwede rin sa may, kusina banda na hindi lang masyadong makukulong yung usok sa loob ng bahay ninyo. Sapagkat suwerte po ang dahang-dahang, pagpapausok ng dahon ng laurel. Hindi po kailangang iikot sa loob ng bahay. Isang specific area lang kayo na pupuwede, okey na po 'yan. Tandaan po natin mabuti kapag kayo ay gagawa ng manifestation, eto po yung mga bawal. Bawal po yung pagsasalita ng negative. Kung may kapamilya kayo na hindi pamilyar, kausapin niyo na 'wag silang sasagot or 'wag silang magsasalita ng, hindi maganda habang kayo ay nagma-manifest. Puwede naman silang tumingin kung gusto nila, 'wag lang po silang, magsasalita ng hindi maganda. Kasi po, malas po 'yun na sa panahon ng panahon na suwerte ang manifestation, may kapamilya kayo na sasabat sa ginagawa ninyo na sasabihin, "Hindi naman suwerte 'yan, sayang lang yung panahon mo diyan, hindi totoo 'yan." So, malas po 'yun. Mas maganda po kung ipapaliwanag sa kanila na ito yung panahon na suwerte ang manifestation at mas malaki ang tyansa na natutupad ang lahat ng mga hiling sa panahon na ginagawa ito. At tandaan po nating mabuti, huwag niyong gawin ng gabi, gawin ninyo araw. Kasi po sa panahon ng, Ghost Month, mas masuwerte kung araw ginagawa ang lahat ng mga ritual, manifestation, o kung ano pa mang pang-akit ng suwerte, araw po natin gagawin. At mga bawal po kapag kayo ay magma-manifest, bawal po yung, laurel na punit-punit. Bawal po yung laurel na ginamit niyo na sa kusina. Bumili po kayo sa palengke, piliin ninyo kung may mapipili kayong buo ang dahon, buo po. At kung ang, laurel na 'yan ay, ginamit niyo na sa iba't ibang, ritual, 'wag po 'yan. Tsaka tandaan po nating mabuti, kapagka gagamitin sa manifestation ang laurel, pasikatan ng konti, konting sinag lang ng araw para po maalis yung negative energies kasi galing nga po yan sa tindahan. So, maaaring na-stagnant ang mga enerhiya diyan para po mas matutupad po ang ating mga hiling. So, gagamit po tayo ng siyam na laurel. Huwag pong kakalimutan, siyam ang laurel na gagamitin natin at ihiling nyo na ang lahat ng hiling na gusto ninyo. So, isusulat niyo po ang lahat ng, nais ninyong mangyari sa inyong buhay, specific. Para po mas natutupad ang manifestation kapag specific po ang mga hiling na ginagawa natin sa panahon na suwerte pa po. So, tandaan po mabuti, August 8 ang pinakamagandang araw, ngunit kung hindi ka nakagawa ng August 8, puwede po hanggang August 12 sapagkat ang alignment po ay nagsimula ng July 28 hanggang August 12 'yan. Ngunit ang pinakamaganda ay at 8. Kung hindi nakagawa, 'wag alala, puwede pang gumawa. Pero kung kayo ay, hindi man kayo nakagawa ng August 8 pero sa tahanan ninyo marami na kayong ginawang mga wealth ritual, malaking tulong 'yan. 'Yan nga po yung, kaya tayo gumagawa palagi ng ritual at hindi natin tinatanggal, kasi kung hindi man tayo makagawa ng, mga masuswerteng araw, meron na tayo. So, ngayon po puwede pa pong gumawa. Ang paggawa ng mga wealth manifestation ay isang mabisang pamamaraan po para matupad ang ating mga hiling, lalong-lalo na po doon sa mga tao na nagnanais ng suwerte sa buhay. Pwede po natin gawin yan at maswerteng panahon ay August. So, kung hindi nakagawa ng 8, pwede hanggang August 12. Maraming salamat po sa panonood.